Okay, so let's discuss this problem involving differential calculus, specifically yung application ng derivatives na optimization problems. Other term doon ay maximum minima, or in short, mas pinakamaiksing word ay extrema. Okay. So, sige. So, an isosceles triangle. Now, recall in geometry, an isosceles triangle is a triangle whose two sides are equal. And obviously, since two sides are equal, yung opposite na angles din nila are congruent na rin. Equal na rin yan sila, base angles. So, yan daw yun. So that the equal sides meet at a point. O, tama naman yung tinutukoy kong two sides kasi yung vertex nila, ayan, nasa point 0, A. So that is the y-intercept. Kung analytic geometry tayo, yun yung point na nandun mismo sa y-axis. Okay, so find the value of A that minimizes the lengths of the equal sides. What? Paano yan? Sige, gawin natin. So recall that sa plane geometry, na given na may triangle, for every triangle, and may circle sa loob niya, tawag natin doon in circle or tawag nito? Yeah, inscribed circle kasi na-touch niya yung lahat ng sides ng triangle. Okay? So yung circle na yun is what we call the in circle. And yung center nun, okay, is what? The intersection ng angle bisectors ng triangle natin. Angle bisectors, ayun no. Ito. So, ibig sabihin, hinahati niya yung vertices, into two equal angles. Each vertex, okay, hinahati into two equal angles. Yan, equal tong dalawang to. Ito, equal to. Ito, equal din. Okay? So, kaya, given yung mga yan, those properties, so we can now just consider one side of it, no? So, ito. Consider lang natin to. Pili ng left or right. Kung lagi kang tama, sa right ka. Okay, so yan, given a radius, nasabi naman kasi unit circle eh. Ang unit circle is a circle with a radius equal to 1. Okay, so radius yan. Of course, radius din to, di ba? Radius din to. Ayun no? Radius din yan. 1 din yan. Ito na lang. Tama to. Okay, so ang pinapahanap ay length ng equal side. So, pangalanan ko na lang L, yung buong length. Okay, pangalanan kong length, L yung buong length. Pangalanan kong L yung buong length ng equal side. So, isa lang kinonsider ko. Okay na yun. Kasi, ano sila, symmetrical naman sila, identical, di ba? And, pangalanan ko yung kahati. So, syempre, di yan sila equal, di ba? Di mo na masasabi. Ang mag-equal yan sila kapag yung nanghati sa kanila ay perpendicular bisector. And yun naman, if you can recall, ang intersection naman ng perpendicular bisector ay yung, alam niyo ba yung Percy Macalor-Bean? Percy Macalor-Bean? Gandang hack na ito eh. Percy Macalor-Bean. So, kumbaga, intersection ng perpendicular bisector ay yung circumcenter. So, parang, yan, yung circle na inscribing naman, or na circumscribing pala. Circumscribing the triangle, or the triangle is inscribed in a circle. First, perpendicular bisector naman, circumcenter. Ito, ang median, intersection ng median ay ang centroid. Intersection ng altitudes ay ang orthocenter. And ang intersection ng angle bisectors ay yung in-center. Wow! Ang gandang hack. Diba? Ayan, tandaan niyo yung pangalan na yan. Percy Macalor-Bean. Ako ba natutuhan yan? Parang nakita ko lang din yan. Yan, yun, ginamit ko na. Okay, and then, ito pangalanan ko to siguro ano na lang. Y and Z. Trip ko lang. Pangalan lang naman yun. Temporarily lang naman yun. Pangalanan ko sana tong X, pero di naman natin magagamit eh. Ay,
Sige magagamit pala, pero mamaya naman. Sige na lang x, tas ito y, tas ito z. Magamit ba yan? Oo. So nakikita mo na ba ano yung magagamit natin dito? So we can see we have two similar triangles, no? Ayan, no? O yung green na yung malaki and ito rin, no? 'Di ba? O similar yan kasi iisa yan sila ng angle dito. Oh. Then yung isa nila ay 90 degrees. O ganun. So pangalan na nating theta to. Yan yung una nating masasolve. Sa solution ko, di ba may solution kayong iba rin? Habang ano solution ko eh. So kaya naman siguro pa xn. Okay, so ayan oh. Oh, try ko lang yan. Ay, wait lang. May a pa pala. Ito. Itong y-intercept, yun yung distance from the x-axis, di ba? O, ayan, a. Ayan, kompleto na tayo sa dimension. A, y, 1, 1x, tas z, no? O, di ba? Kahit di mo na pala, wala na palang pangalan tong z, di naman natin magagamit. Buong ano naman magagamit natin. O, sige, try go tayo. Ano nagagamitan natin dyan? O, di nga magagamit. Sabi na, di na magagamit. Alam, pinangalanan lang para makumpleto yung triangle, no? So, gagamitin natin dito, syempre, yung A and 1. Palabasin natin yung A and 1 lang yung magagamit, no? And syempre, yung length. Yan, no? So, tangent ba? Opposite over hypotenuse pala. So, sine pala, no? Ito, right triangle to eh. Diba? Right angle pala yan. So, right triangle ang this, that. Okay. So, best of it. Okay. Continuing. Mhm. Sige. So, sine pala to, no? Isa-sine pala tayo dyan. Sine opposite over hypotenuse. So, sine theta is equal to opposite 1 over hypotenuse A. Ano pa isa? Opposite, pwedeng ito, adjacent over hypotenuse naman. Di ba? Di rin nagamit. Wala lang, pinangalanan lang, y, z, x. So, di natin, wala lang, pinakita ko lang. Di natin magagamit yung mga yan. Opposite, yan lang. Di ba? So, sine theta, opposite over hypotenuse. Then, tangent naman, cosine naman is adjacent over hypotenuse, buong length L. Tangent theta was, cosine gani. Ano ba? Cosine theta is equal to adjacent a plus 1 over hypotenuse na length. Okay, so di ba? Okay, kailangan ko na lang siyang i-express na naka-in terms. Alin mas madaling gamitin? Kapag in-express ko in terms of A or kapag in-express kong in terms of angle theta. Kasi kapag in-express kong in terms of A, so, si sin yung ano, solve ko yung sin theta, parang papalitan ko. 'Di ba? So, mag-aangle-angle ka ako nun. 'Di ba? Kung express kong in terms of A, 'di ba ang theta, papalitan ko ng magiging ano to, theta equals arcsine ng 1 over A. Payag ka ba nun? Mag-differentiate ka ng ganyan? So, ang pipiliin ko, express ko na. Kahit si A ang hinahanap na agad. So, ayoko muna siyang ipilit. Gusto ko si theta muna makuha. No? So, ganyan gawin natin. So, paano yun? Eh di, ayan. Yung A dito, papalitan natin ng theta. And then yung length, yan yung length. Okay, so ayusin muna natin tong length pala. So, L is equal to A plus 1 over cosine theta. Okay? Then yung A, galing yan dito. A is equal to 1 over sine theta. Although, alam ko ng cosecant yan, pero ayoko muna ilagay. Gusto ko express in terms of sine and cosines. So, sasubstitute na natin yan dito. A ay 1 over sine theta plus 1.
all over cosine theta. Modification nito, paano ko gagawin yang complicated yung fraction niya, magdi-divide ka pa ba? Parang, mo siya, i-reciprocal? Pwede rin naman. Ganun gagawin. Tapos gagawin mo pa tong mixed fraction. Ay, improper pala. Naka-mix na pala yan. So, wala na yun. Pang elementary lang yan. Ginagawa na natin ngayon is kailangan nating ma-eliminate to. No? So, anong multiply mo? Multiply mo siya ng sin theta. Diba? Sin theta times 1 over sin theta. Tanggalin yung fraction sa taas. Then, since nag-multiply ka niyan, parang wala ka lang din ginawa, bawiin mo siya sa denominator. Parang nag-multiply ka lang din ng 1. Diba? Sin theta over sin theta. O, yan na. So, ang length na natin ay expressed in terms. Sin over sin ay 1. Sin over sin ay 1 plus 1. 1 times sin ay sin theta. All over cosine times sin theta. Sin theta. Cosine theta. Uy. Parang may ano to ah. Parang may trigonometric identity to ah. Alala ba? Anong trigonometric identity yan? Pwede naman natin gamitin kasi ang ginawa ko sa solution ko kanina ay inas-is ko yan. Mas madali pala kapag ginamit natin yung trigonometric identity, no? Ano yan? Di ba sin 2 theta? Sin 2 theta yan. That is 2 sin theta cosine theta. Touch ko na lang to kung nakalimutan yung review sa trigo. Pinakita ko naman yan. Ata. Alam ko, pinakita ko yung paano yung ma-derive gamit yung sum and difference nung sa trigo, sine na cosine. Sin cos cosine, cos cosine sin. Madiderive mo naman kung nakalimutan mo yan. So, paano yan? Ang sin 2 theta ay pwede lang din yan. Divide natin by 2. No? Cancel, cancel. Sin theta cos theta ay simply sin theta over 2. Ito, mas madali pala to kaysa sa una kong solution. Una kong solution, inas-is ko to eh. So, nag-ano ko niyan, quotient rule. Quotient rule na, may product rule ka pa. Over. Compare mo dito, sin theta, sin 2 theta, sin 20, sin 2 theta over 2. Ano lang naman yun eh, 1 half, parang i-factor ko yung, pag finactor out ko yan, 1 half, 1 over 1 half, 2 lang yan, di ba? So, ang length ay just twice na 1 plus sin. Ito, may ano din yan, may property din yan. Pero, okay na yan. VU prime is UV prime. Madali lang naman eh. 2 twice na yan. Tapos 1 plus sin theta. All over sin 2 theta. Okay. So, differentiate na natin. Ayan na. Diba? So, ano yung rule sa maxima minima? Dapat isang variable lang. And we got that. Sin 2 theta. So, yan na. So, differentiate ko to. L prime ko na lang to. Tinamad na ako mag-DL over ano eh. D theta eh. Siset din naman equal to 0. Diba? So, twice ng copy lang. So, V, paano to? VU prime, low D high minus ID low, diba? Akin dito ay VU prime minus UV prime. Simula ano? Calculus, basic calculus pa yan ng grade 11. Yun yung tinatandaan ko eh. V, so yung denominator muna. V, U prime, derivative ng sa numerator. So, 1, wala na yun. Derivative ng sine, cosine theta. VU prime minus U, copy yung numerator. Minus U, VU prime minus U, V prime. O derivative naman ng denominator ay sine 2 theta. So, ano yan? Cosine. Derivative mo lang yan, di ba? Differentiate mo yung sine. Cosine 2 theta. Okay lang ba ganito? Isin ko nga na fraction. Derivative ng sin theta, cosine 2 theta. Then, derivative ng loob ay dos lang yan. With respect to theta naman yan eh. Okay, VU prime minus UV prime all over V squared. Pero, alam mo bang, hindi mo na kailangan i-simplify ito. Sin squared 2 theta. Kasi nga, nakaset naman to equal to 0. Kaya yun yung maganda kapag nagma-maximum minima ka eh.
Lahat ng mga constant dyan, pag dinivide mo yan, so maging maset na lang din yun equal to 0. So, ito na lang isa-solve natin. Diba? So, that will be 0 is equal to, ayan. O, pwede na ba yan? Pwede na yan i-shift solve. Kaya na yan i-shift solve. Or, ayusin ko pa, since may negative dito, transpose kaya natin to. Lipat natin doon sa kabila. Ay, ayaw sumama. Ano ba yan? Ano ba yan? So, 1 plus sin theta. Then, 2 cosine 2 theta. Okay na yan. Pangit. Dapat may ano tayo. Maganda may 2 cosine 2 theta. Ayan. Para ma-identify natin. So, ayun na. Kaya na yan. Solve na yan. Pero si cosine muna makukuha natin. Ay, si theta muna makukuha natin. Okay? So, there we go. Kaya na ba yan? Okay na yun i-shift solve. 1 plus sin theta. No. Walang fraction. 1 plus sin theta. 1 plus sin theta. Then, 2 cos theta. 2 cos 2 theta is equal to, ay, nangyari dun. Nakal ko, is equal to sin 2 theta. Pwede mo naman yung i-simplify pa, pero kaya naman na yan. Iwalay na lang natin yung trigonometric, simplify natin yan. Trigonometric identity. Anong trigonometric identity makukuha natin dyan? Tama ba? If solve, so x, so siguro ano naman yun, di ba? Acute lang. As in, initial value natin, 45 say. O yun, 38.17. Kaya yan. Anong angle yan? Kaya ba natin yan palabasin na in radians? Maganda ba yan pag nag-radians tayo? Times 180 over pi. Pi over 180. Curious lang. Pangit. 0.66 din. Sige. Yun na yun. X na sa X naman eh. Therefore, ang angle natin ay 38.17 degrees. Okay. So, ang theta ay 38, which makes sense naman. Acute siya. 38.17 degrees. Okay, ano yung inaana? O yun na, babalik ka na. Find the value of A. Di ba may value tayo ni A? O yun na. A equals sin theta. I-read ko na lang. A equals 1 over sin theta. Ayun, 38.17 ba yun? 38.17. So, ano lang pala yan? Cosecant. Paano mo itatype yan? Pwedeng 1 over sin. Cosecant lang yun eh. 1.618. Parang familiar to. 1 over sin x. Tapos, familiar ka ba dyan? Or pwede ring sin. Angle. Tapos reciprocal mo. Familiar ka ba dyan? Yan ba yung golden ratio? 1 plus square root of 5 over 2. Oh! Oh! That's it! Yan nga yun. Wow! So, golden ratio pala to. Di ba? Equivalent sila. 1 plus square root of 5 over 2. Wow! Amazing! So, kahit saan talaga yan, no? 1 plus square root of 5 over 2. Most nearly. 1.618 ba yan? Discuss ko yung golden ratio din. Yung sa probability, inano ko siya. Siningit ko. Touch ko na lang din. So, ayan, 1.618. Pero ang hinahanap ay, 1.618? Tama naman solution natin. Baka erroneous to. Find the value of A that minimizes the length to equal sign. So, what if si length ang hinanap natin?
Sinolve natin yung length, 'no? Ayun, ito. What if sa length or yung x, length ng ano, yung length ng equal side baka yun pala yun, x plus 1, a plus 1, lagay na natin 'to sa a. Okay, so ang formula a plus 1 over cosine x. At ayun nga, yun pala yung tinatanong. What if si x, solve natin sa x, maso-solve kaya yun yung 2x pala, yung tinanggal ko kanina. Sige solve natin 'to, try ko. Pakita lang natin. That is tangent theta opposite over ayun tangent naman 'to. Tangent theta. What if hinanap natin 'yan ta's ito 2x lang natin, 'no? Tangent theta is equal to opposite over adjacent, a plus 1. So x will be, pakita lang natin, a plus 1, a plus 1 tan theta. 2.058. Wala. Ah, ha? 2.059. Lapit. May ano lang, may 0 lang. Pero kulang pa yun, eh, x lang yun, eh. X, a plus 1 tan x. A plus 1 tan x. Ta-times 2 pa natin yan. 4.11. Yun pala! Ah, Nandiyan din! 2x is equal to 4.12. Ano yan? Units yan. Anong binigay? Importante yung units. Ano naman, ano ka pala? Naka-Cartesian coordinate ka pala, no? Cartesian plane ka pala. So, yun, eh. Ito pala yung length ng isang yung ano, yung maliit. Ito ay yung hindi siya maliit, eh. Kasi minimize nga natin 'to, 'di ba? So, yun pala yung isa, yung hindi equal sa isosceles triangle natin. And ito yung length. Wow! And that's it for this problem. Hope you learned something. Thank you.